Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day ay nasa Lucas chapter 22, verse 19 to 20. Sinasabi dito na, pagkatapos kumuha siya ng tinapay, at matapos magpasalamat sa Diyos ay hinati-hati niya ito at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Pagkatapos nilang kumain, ganun din naman ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at nagpasalamat sa Diyos at sinabi, ang inuming ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng puso kong magbubuhos ng dahil sa inyo. Habang ang pagdalo sa misa na kinabibilangan ng Eukaristya, tuwing linggo at mga banal na araw ng obligasyon ay sapilitan, ang pagtanggap ng banal na komunyon ay hinihikayat, ngunit hindi mahigpit na ipinag-uutos para sa lahat ng dadalo. Habang ang pagdalo sa misa at pagtanggap ng komunyon ay parehong mahalaga, posible na dumalo sa misa nang hindi tumatanggap ng komunyon, lalo na kung ang isa ay wala sa estado ng biyaya. Ang unang dahilan ay upang alalahanin kung ano ang ginawa ni Jesus para sa atin. Ito ay gawin sa pag-alala sa akin, gaya ng sinabi ni Jesus. Kalawang dahilan ay ang ipahayag ang kamatayan ng Panginoon. Habang nakibahagi tayo sa tinapay at alak, ipinahayag natin ang kahalagahan ng kamatayan ng Panginoon, na ang kamatayan ni Kristo para sa atin ay nagbibigay ng kapatawaran sa ating kasalanan at Eukaristya o banal na komunyon. Ito ay isang sakramento sa maraming tradisyong Kristiyano na pinaniniwalaan ng isang paraan upang maranasan ang tunay, spiritual na presensya ni Kristo, kung saan ang mga mananampalataya ay nakikibahagi sa katawan at dugo ni Kristo at pinag-iisa silang spiritual sa Kanya. Ang muling pagbisita sa krus ni Kristo ay nagsasangkot ng pagninilay-nilay sa kahalagahan nito bilang isang simbolo ng sakripisyo ni Jesus, isang batong panulok ng pananampalatayang Kristiyano, at isang paalala ng pag-ibig ng Diyos at ang landas tungo sa kaligtasan. Ang pag-ibig ng Diyos ay umiral na bago ang paglikha, habang siya ay walang hanggang pagmamahal sa anak at banal na espiritu. Ang walang hanggang pag-ibig na ito sa relasyon, ang perpetuong pag-ibig na ito sa pagkakaisa, ang nagbigay sa Diyos ng dahilan upang lumikha. Ito ay kanyang kasiyahan at pagnanais para sa kanyang nilikha. Ibig sabihin sa atin na maranasan ang pag-ibig na ito. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbago nang ang kanilang mga puso ay nagbago. Nanatili ang kanyang pag-ibig dahil ang mismong kalikasan ng pag-ibig ng Diyos ay umaapaw sa iba at hindi nakatuon sa loob. Ang kanyang pag-ibig ay palaging walang pag-iimbot at bukas palad na dumadaloy mula sa Ama hanggang sa Anak at Banal na Espiritu sa buong kawalang hanggan upang mabago ang ating pangako kay Kristo at sa kanyang katawan. Ang simbahan, aktibong sisikapin nating palalimin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin, pag-aaral ng mga banal na kasulatan at paglilingkod, habang pinalalakas din ang pagkakaisa at pagmamahalan sa loob ng ating lokal na komunidad ng simbahan at higit pa. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.